Pinagpapatuloy ng Senado na siyasatin sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang Article 1 ng grounds for impeachment. Dito ihinayag ang mga ebidensya sa umano'y maling paggamit ng pondo at questionabling liquidation ng mga ginastos ng kanyang opisina. Mula sa Senado, narito ang kabuuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Mga acknowledgement receipts, cash advance at umano'y questionableng liquidation sa ilalim ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang mga ebidensyang nilatag ng prosekusyon sa ika-14 na araw ng impeachment trial. Dito sinusuri sa naturang pagdinig ang mga resibo na may mga pangalan gaya ng J. Camote, Matthew and Queso, Miggy Mango at iba pang pangalan. Sa pagtatanong ni Prosecution Counsel Lorna Capunan kay COA State Auditor Sailin Del Campo, sinabi niyang ang mga receipt para sa reward payments ay walang kalakip na dokumentong nagpapakitang naging kompleto ang information gathering operations. Ayon kay Del Campo, hindi rin matukoy sa mga dokumento kung ano at saan ginamit ang mga halagang nakatala bilang purchase of supplies, kaya humingi ang COA ng karagdagang dokumentasyon. Sa post-audit ng OBP Confidential Funds para sa unang tatlong quarter ng 2023, 375 million pesos ang disallowed, kabilang ang 62 million pesos para sa rewards na walang dokumentong ebidensya ng kompletong information gathering at 199 million pesos para sa purchases, supplies, medical at food aid na hindi napatunayan. Sinabi rin ni Del Campo na nakita sa evaluation ng mga acknowledgement receipts na may purchase of information na binayaran bago pa mailabas ang cash advance. Habang ang paglipat ng cash advance mula kay Special Disbursing Officer Gina Acosta patungo kay La Chica ay tinuturing ng COA na direct violation ng Joint Circular. Samantala, sa DepEd Confidential Funds para sa una at ikalawang quarter ng 2023, nakapagsumite ang ahensya ng 1,180 acknowledgement receipts, mga certification mula sa AFP, fully accomplished disbursement vouchers at DepEd Order No. 1. Ayon kay Del Campo, compliant sa Joint Circular ang mga AFP certification na isinumite ng DepEd para suportahan ang reward payments. Kaya naglabas ang COA ICFAO ng credit notice na nagsabing nakapasa sa audit at nakita sa kaayusan ang liquidation. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co na dapat masuri ang mga sinabing counter-insurgency programs na ginamit bilang justification sa DepEd Confidential Funds habang ang mga natuklasan sa audit ay patuloy na inihaharap bilang ebidensya sa impeachment trial. Sa susunod na paglilitis, inaasahang magpapatuloy ang paglalantad ng mga dokumento at testimonya kaugnay ng paggamit at pag-audit sa confidential funds. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Formal nang tinanggap ng Kamara ang 2027 National Expenditure Program at tiniyak ni Speaker Faustino Bogjedi III na masusing susuriin ang bawat pondo. Sinabi ni Di na tatanungin ng mga mambabatas ang mga ahensya kung saan mapupunta ang pondo, ano ang mga konkretong mababago nito at paano ito mararamdaman ng mga Pilipino. Kabilang sa mga prioridad ang pagkain, enerhiya, edukasyon, kalusugan, trabaho, infrastruktura at paghahanda sa kalamidad. Nangako rin si Di na mas bukas at transparent na budget process kabilang ang pagpapatuloy ng Budget Amendments and Review Subcommittee at live streaming ng bicameral meetings. Samantala, inaprubahan din ng House Committee on Ways and Means ang mga panukalang nagtataas sa annual taxable income exemption ceiling sa 350,000 pesos mula sa dating 250,000 pesos. Inaprubahan din ang tax relief para sa mga micro at small enterprises sa pamamagitan ng exemption sa 2% minimum corporate income tax. Ayon sa komite, layunin ng mga panukala na magbigay ng kaluwagan sa mga manggagawa at maliliit na negosyo habang tinitiyak
na may sapat na pondo ang gobyerno para sa mga pangunahing serbisyo. Sa mga susunod na linggo, patuloy na susuriin ng Kamara ang National Expenditure Program at iba pang panukalang kaugnay ng tax reform. Sa ibang balita, hiniling ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago na imbestigahan ang M-Terra Solar Project dahil sa pangamba na maapektuhan nito ang mga magsasaka, lupang agrikultural at food security. Sa House Resolution number 1348, sinabi ni Elago na saklaw ng proyekto ang humigit kumulang 3,500 na ektarya sa Nueva Ecija at Bulacan na may target na 3,500 megawatts na capacity at 4,500 naman megawatt hours na battery storage. Ayon sa kanya, tinatayang 22,000 na residente sa ilang komunidad sa Nueva Ecija ang direkta o di-direktang apektado, habang may mga ulat ng displacement, intimidation, harassment at gawa-gawang kasong kriminal laban sa mga magsasaka. Iginiit ni Elago na hindi tutol ang kanilang grupo sa renewable energy, ngunit hindi nila dapat maisakripisyo ang produktibong sakahan, kabuhayan ng mga magsasaka at supply ng pagkain. Ayon sa resolusyon, may mga alternatibong paraan para sa energy transition na hindi nangangailangan ng malawakang conversion ng lupa, displacement ng magsasaka o pagkompromiso sa food production. Iginiit pa ni Elago na kailangang suriin kung sino ang makikinabang at sino ang maaaring magsakripisyo sa malalaking proyektong enerhiya. Hiniling niya sa Kongreso na agarang imbestigahan ang M-Terra Solar Project bilang bahagi ng lehislatibong pagsusuri. Layunin anya na matiyak na ang renewable energy development ay hindi magaganap sa kapinsalaan ng mga magsasaka at food security. Sa iba pang balita, nasabat ng Bureau of Customs, Port of Clark at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang halos 1,706 grams ng pinaghihinalaang shabu na nakatago sa mga car parts. Umaksyon ang otoridad matapos makita sa X-ray inspection ang kahina-hinalang laman ng shipment mula South Africa patungo sana sa Angeles City, Pampanga. Dito natagpuan sa loob ng 2 engine pistons ang isang tensioner pulley kit at 17 plastic packages na may puting crystalline substance na pinaghihinalaang methamphetamine o shabu. Tinatayang 11.6 million pesos ang standard drug value ng nasabat na kontrabando, habang nagpakita rin ng presence ng methamphetamine ang initial screening. Naglabas na rin ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay BOC Port of Clark District Collector Jarius Reyes, patuloy nilang pinalalakas ang training at skills ng customs personnel laban sa nagbabagong paraan ng smuggling. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.